Tara, mag-commute naman tayo from Manila to Baguio with transient and Airbnb recommendations plus kung paano nga ba mag-jeep sa Baguio. 7:05 a.m. nag-grab na kami from Guadalupe to Pasay Terminal ng Victory Liner. And yes guys, dito tayo sasakay ngayon sa Pasay Terminal. And thank you po sa mga comments nyo. 7:15 a.m. nandito na tayo sa Pasay Terminal and eto yung kanilang daily trip schedule. At saktong pagdating nga namin, papaalis na yung bus na kaya naman nakasakay kami agad. Saktong 7:18 a.m. nung makalabas yung bus namin sa terminal. At syempre, hindi pwedeng mawala ang pamasahe reveal. 641 pesos sa regular at 512 pesos naman sa senior citizen, student at PWD. Okay din sumakay dito guys. Comfy naman yung chairs, then merong cup holder, tapos may USB port, pero hindi ko lang sure kung gumagana ba lahat ng ganito nila. After niya, nakatulog ako, then pagising ko, nandito na kami sa may Dao Terminal. Ayan, for the bus stop ng 30 minutes siguro, hindi ko na napansin. At hindi na rin kasi ako bumaba guys dahil ako'y antok na antok talaga. 9:04 a.m. lumarga na ulit yung bus. Syempre matutulog na naman tayo, and then dito naman tayo sa next bus stop. 11:04 a.m. nandito kami sa may Season, Pangasinan. Di na kami bumaba guys kasi nga ginto yung mga pagkain dito. At antok na antok naman din kami talaga. Charis, wala lang talaga kaming pera. So, 11:33 a.m. nga, umandar na ulit yung sinasakyan naming bus. Pag guys, nakakakita na nga kayo ng mga bundok, ibig sabihin, malapit na tayo sa Baguio City. Mga 1 to 2 hours, depende kung may traffic ba o wala. At kung hindi ka nga sanay sumakay sa mga roller coaster ride, siguraduhin mo magdala ka ng Bonamine. At make sure nakapit yung puwet mo sa upuan kung ayaw mong malaglag, charis. Alam niyo ba na kahit madalas kaming magbagyo, amazed na amazed pa rin ako sa ganda ng view dito. As in, napapawaw pa rin talaga ako. Wow! Eto na nga guys, pag nadaanan nyo na to, etong daan na to, ibig sabihin is sobrang lapit na talaga natin sa Baguio City. Kailangan makaramdam na tayo ng konting excitement ba, ganun. Pero kung tatanungin nyo ako guys kung ano ang best time para bumiyahe papuntang Baguio, para iwas traffic ba, ganun, bumiyahe kayo ng madaling araw, mga 1 a.m., 2 a.m., 3 a.m., 4 a.m. ganon. Sobrang bilis lang ng biyahe, hindi kagaya ng ganitong patanghali na guys, talaga namang ang tagal ng biyahe. Mga 1 p.m. nandito na kami sa Baguio City, pero sa terminal tayo bababa, mga 1:13 p.m. kaming nakababa ng bus. Sa pagsakay naman ng jeep, kapag sa old school tayo sasakay, 13 pesos ang adult, then 10 pesos naman ang student, PWD at senior citizen. Pero kung sa modern jeepneys naman, minibus or bus jeep kung tawagin, 15 pesos ang pamasahe ng regular, then 12 pesos naman para sa student, PWD at senior citizen. From Palengke, pupunta kami ng SM Baguio, kaya dito kami sumakay. Dumadaan to sa Palengke and then dun sa pinagtatayuan ng night market kapag gabi. Sobrang dali lang mag-commute dito guys, basta marunong ka lang magtanong, makipag-communicate sa mga tao. Dahil nung bagong salta ko dito, wala talaga akong kaalam-alam. Itatanong nyo lang sa mga local dito guys kung saan ba yung papunta ng ganito, saan ba yung sakayan ng ganito, and iga-guide naman nila tayo kasi ang babait naman ng mga tao dito. Sabi nga, wag mahihiyang magtanong kung may right mid ba nito. Kini! Ganito kaganda ang view sa ituktok ng SM Baguio kapag gabi. Umulan bumagyo, maganda pa rin. At syempre, pag nandito na tayo sa Baguio City, hindi pwedeng hindi tayo pupunta sa night market kasi dito yung bilihan ng mga ating pang OOTD. At ang pinakahihintay nga ng lahat ay ang ating transient and Airbnb recommendations. Top 1 on the list, syempre nandyan si JSNL Transient House, Eljov Transient House, Leans Baguio Transient Homes, Baguio Cityscapes, at kung alanganin nga yung punta mo ng Baguio, madaling araw, hapon, masyadong umaga, gabi, swak na swak sa'yo si Hotel 45. Legit lahat yan guys, and mga totoong tao talaga. Hindi yan sponsored ha, shinare ko lang sa inyo yan guys kasi maraming nagre-request and para iwas scam na rin. Mga legit yan and proven and tested, PM nyo lang sila guys. At sa mga nagtatanong nga po kung ano ba yung ginagawa namin din sa Baguio City, po sumasideline lang sa balita, chares. Ang totoo niyan, wala kaming ginawa dito kundi kumain ng kumain. Hindi lang sa Baguio City guys, kundi pati na rin sa La Trinidad. At eto nga Kasak Mall Restaurant ang isa sa pinaka-favorite naming kainan dito sa kapitbahay ni Baguio City. Sa susunod na video, isa-share namin sa inyo kung ano yung mga madalas naming kainan dito. At para sa mga nagtatanong kung paano naman ang pauwi, kung saan tayo sumakay papunta dito, syempre dun din tayo sasakay pauwi. Sakay lang tayo ng taxi, then sabihin nyo sa taxi driver, dun lang kayo sa may Victory Liner Engineers Hill. Or kahit Victory Liner lang, alam na yan ng mga driver. Ang kagandahan kasi dito
dito kila Victory Liner is 24 hours silang bumabiyahe. 1:50 AM na kaming dumating dito, guys. And eto yung kanilang schedule. Ayan, pwede kayong bumili sa counter or pwede rin naman kayong dumiretso na sa baba kung papaalis na yung bus. And sa case namin, lagi naming naaabutan yung papaalis na bus kaya hindi na kami nag-iintay. Dito ulit kami sumakay sa may inner cities via Carmen. Syempre, ang pamasahin natin ulit is 641 sa regular at 512 pesos naman sa student, PWD at senior citizen. At syempre, pagkaupo nga namin, nakatulog na agad kami, nagigising lang saglit, pero matutulog ulit. And ayan, maliwanag na nga nung nakarating tayo ng Pasay Terminal. So, ayun lang guys. Tara, Baguio!